Ayun. So, good evening guys. Happy Monday ngayon. So, June 15, 2026 at akalain mo naman, last minute yata nung kasi Sunday ngayon sa US, no? Or rather, magmamonday na sila, no? So, last minute announcement ni Donald Trump. So, nagkaroon ng optimism yung market natin kasi magkakaroon na daw ng peace agreement between Iran at saka ng USA by, hindi pa naman ngayon, by June 19. So pinaplansya na lang yata yung kanilang mga pipirmahan pero naging good catalyst sa market natin. Grabe yung yung index naman natin ngayon, nag-up siya ng 6.14%. Pero konti lang yung net foreign buy, nasa 1.02 billion. Marami na siya pero konti lang kumpara sa lumabas na binibilang natin na nasa 14 billion last time, di ba? So, panalo. Yung mga foreigners na naiwan sa market kasi yung mga nag-pull out, so sila ngayon yung hindi makahabol dito sa market natin. Kaya nag-explode yung galawan din natin kasi masyadong optimistic yung nangyari o yung nangyari sa kanya kasi di ba matamlay na tayo ng ilang buwan dito sa market natin. Okay? So, lalakas. Ang lalakas na sipa ng mga stocks natin. Okay? So sa global market, maganda yung galawan ng US market dahil sa IPO ni SpaceX, di ba? Tsaka ito, itong good news na sinabi ni Donald Trump. So ganun din sa European stocks and then majority ng mga Asian markets, okay na rin siya. So ganun din si cryptocurrency na medyo nahirapan last time. Nasa 65K na yata siya. So medyo maganda yung sipa ng majority din ng ating mga cryptocurrency. So dito naman sa atin, although may lindol at saka merong politics issue, so hindi niya masyadong ininda yon. So ininda niya is yung good news nga po ng peace deal. So ibig sabihin kasi in the past or in the next pala, in the next few months, malaki yung chance na mag-normalize na yung yung presyo ng oil. So pwede siyang bumaba and then syempre spending power lalaki na naman siya. So mas maganda yung epekto sa economy ng Pilipinas. So, okay, pagbigyan na natin yung market. So, most likely, maraming hindi nakasakay kasi ang lalakas ng sipa, umaga pa lang ng market natin. Okay? So, maigi din pala may iwan sa market kahit na medyo patay yung galawan natin from the past few months. Ayan. So, nagbalikan yung ibang mga alaga natin. Okay? So, ang pinakamalakas dito sa market natin ngayon, karamihan is mining stocks at saka banks. Ang lalakas ng sipa ng mga banks natin. Ayan. So, nanguna, sa winners natin, si Banco de Oro, nag-up po siya ng 14.36%. Grabe, di ba? So, binomba kasi siya, meron siyang 452 million na net foreign buy. Tapos, ito din, isa pang bank, si Bank of Philippine Islands, malakas din siya. So, meron siyang up move na 10.9%. And then, 230 million net foreign buy. So, nandito talaga yung mga buyers natin. So, yung iba, mining stocks malakas din kahit na wala masyadong net foreign buy. So, at last, nag-up ng 13.74%. No, umaga Plus at saka Ali yung malakas, diba? So, nausugan sila. So, meron siyang 1.94 million net foreign sell. Si DHI, gumala ulit 12.13% and then meron siyang 332K net foreign sell. Lipanto, nag-up din siya ng 10.17% and then meron siyang zero in net foreign buy. At saka si dito, ayan, si dito. Nag-up siya ng 8.45% and then meron siyang 4.81 million net foreign buy. Okay? So marami pa sa mga blue chips natin is okay din yung galawan. Kinuha ko lang yung mga pinakamalakas na sumipa na merong volume dito sa markets natin. Okay? Ayan, susunod na yung iba malamang. Yung mga hindi pa masyadong nakagalaw kaya bantay alalay tayo doon sa mga alaga natin. Okay? So disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo tama-tama, maganda yung market, join ka dito sa trading community natin. Okay? So hopefully,
makabalik na tayo sa 1K views per upload natin. So, check mo na lang yung mga subscribe yung daily trend stocks review. Maraming sisipa for sure. Tapos company reviews, check mo na lang. Si Mary Mart kaya matuloy pa kaya yung delisting niya. Profit or loss sa market, mga sample trades. Hopefully, hindi na sila mag-delist, magbago yung isip. Basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management, and then basic learning sa PSC market natin. Okay? And then, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games, cryptocurrency related vlogs natin. Social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts. Check mo na lang or dito sa Facebook page na Palaboy Traders. Sa Twitter, konti lang naman din yung na post ko na balita dito sa market natin. So isa lang, syempre isa lang naman yung pinaka good news natin, di ba? So dito muna tayo sa summary ng index. So lakas. Lakas ng mining, oh. At saka finance pala, ayan, oh. 9% yung finance natin. So lakas. 9.04% followed by mining 7.41%. Si services 4.97, property 4.79, tapos yung holding firms, yung mga big caps natin 5.98%. Okay? So good sign, meron ng 1.03 billion pero karamihan pa rin sa bangko lang, di ba? Ayan, oh. Halos halos 700 million na si BDO at saka si BPI. So hindi pa nakakapasok yung majority ng mga foreigners natin. Hopefully magbalikan sila kung mag-start na siguro mag-pullback si PSE ulit kasi mukhang sobrang taas naman yung di ba, yung bounce ng market natin. Okay? So Ali nag-up siya ng 5.87%. Meron siyang disclosure dito eh. So Ali is seeking to raise 44 million shares, million dollars by selling a block of shares in real estate investment trust. So ang share niya, ang sell niya is 35.25 to 35.6. Yan, mga A-REITs holders. Mining shares which are sensitive to global growth outlook at the biggest boost to the index. Pero nakita natin, mga banks, yung pinakamalakas yung galawan for today's trading po natin. Okay? So PS index close 6,272 dahil nga sa deal ng Iran at saka US. Foreign funds bought, BDO, BPI, ASEN, CNPF, Emperador, URC, Megawide, EBG, AC, Aboites, Double Dragon, Meg, Robinson, Dito, Globe, Cebu, ICT, Bloom Plus, BCB at saka CPX. Foreign funds sold, China Bank, Metrobank, DHI, APCREC, FGen, DNL, FB, GSMI, IMI, Costco, DMC, Ali, Erich, Crit, Tel, Converge, Web, Pure Gold, Robinsons, APX, ATFNI, Nickel, at saka si OGP. Ayan. So DHI folding the Tampakan Copper Gold project into DHI. Share buyback, Jollibee, AGI, SM, SMPH, URC, at saka si OPM. ASEN is divesting up to 49% of Tijurupa Renewables India Project Private Limited. SEC, the Department of Energy is holding final consultation this month to finalize terms for coal mine auction. Ayan, so SEC naman yung may balita. Malapit na. Dito is targeting revenue growth of more than 20% this year. So baka yun yung catalyst niya. And then ASEAN is injecting 1.15 billion fresh capital. GFC, Pure Gold, URC are ranked among ASEAN's top consumer stocks. So ito may upcoming dividends si Bank of Commerce June 18. Ayan. Tapos, ayan, US-Iran confirmed peace deal reach. Ayan. So June 19 nga yung yung parang finality ng kanilang agreement. Finally, di ba? Okay, tapos yan yung mga gumagalaw, yung mga services, yung properties, di ba? Lahat naggalawan kanina. Okay? So finally, yun din lang pala eh. Yun pala yung kailangan natin, yung babagsak yung yung oil price para makabawi yung mga stocks natin.
Okay po. So, yung ating patalastas, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa PSC Market, check nyo na lang po yung ating Patreon channel. Okay? So, punta tayo sa index. Nag-close the gap pala si, ano, no? Si index natin. May gap siya dito na nag-fill siya dito sa 6,200. So, syempre, walang-wala yung analysis natin from the last few days na downtrend kasi nga, nagkaroon bigla ng good news. So, ma-invalidate na yan. And then, ang titignan natin yung support ngayon is dito sa may gap area which is dito sa MA 100. Ayan. So, ganun talaga, di ba? Kung medyo nagbe-bearish tayo tapos sa cut loss, di ba? Ayan, ang hirap nang bumalik ngayon. Kasi ang taas ng ginalaw ng index natin. Lalong-lalo na kung lalo pa siyang akyat, mas lalong mabubull trap yung mga hindi nakapasok sa market and then saka siya magpo-pullback ulit. Kasi re-retest natin yung mga gap, yung mga support areas din natin. Balang araw din naman, di ba? Pero kung bobombayin tayo ng mga foreigners for the coming few days kasi nakakagulat din yung galaw ng market natin, hopefully mas matagal pa. Retest muna tayo ng 6,700 bago siguro mag-pullback si index. Yun na yung pinaka-best case scenario. So, tignan natin bukas, baka fill the gap muna yung galaw natin. Okay? So, spike, sentimental yung galaw dahil dun sa expectation ng ceasefire. Tuloy-tuloy na ceasefire na kasi peace deal. So, nag-close tayo ng 6,272, 6%, di ba? First time ulit na natin makita na gumalaw sa index ng ganyan. And then 1.02 billion net foreign buy. Okay? So, sa yung mga big caps natin, ayan, so puro berde lahat, ayan. No? So ICT, 5%, BDO, 14, ayan. Okay? So puro winners din sila. So dito na lang tayo sa mga movers ng market. Ayan, so BDO din pala yung pinakmalakas. Grabe yung galaw niya, no? Panalo, makakalayo na yung mga naiwan dito last time sa 140. So 14% si BDO, Atlas 13%. Yan. Ayan, unahan na naman to. Tapos si DHI, 12%. Okay, bounce. Sa support, BPI, panalo yung mga may BP, no? So BPI, 10.9%. Si URC, nag-up na rin, di ba, ng Friday. Thursday, nag-drop. So 10%. Felix Mining, 10% din siya, 10.4. Lipanto, 10.17. Parang dahilan lang yung market eh. SM, 8%. Ang lakas. Dito, 8.45. Si SM may net foreign buy. Wala oh. Wala siya net foreign buy. SMPH, wala ding net foreign buy, no? So, 8.3% pero pumitik. Ayan. OGP, ayun oh, gap up. Lakas, 7%. CNPF, 7%. GGS, 7%. Ayan, unahan na lang tayo sa pagbalik sa market. Nickel Asia, 6%. Okay, dami. Ali, 5.97. Ito yung mga nag-8% kanina umaga. Pero may volume, lakas. Lakas ng volume pero net foreign sell. No? Tapos si ICT, ito panalo, breakout. Hindi natin napansin pero breakout yan. No? 5.79%. Congrats po kung meron kang ICT. Tapos si isa, CHP, walang volume. Ayala Corporation, ayan, yung mga holding stocks, nag-Dow G, 5.18%, Jollibee, 4%. Ayan na, parang naulanan ng mga palakan na ulanan. Yung mga stocks natin, breakout si ano. So, hanap-hanap na lang tayo, 4.72%. O si Plus, umakyat din nung umaga to pero nag-Dow G yata, ayan. 4.14%. SPNEC, dami, no? 3.79%. Pero yung iba, tingnan mo, nag-bounce. Pero hindi pa ganun kalalaki yung mga bounce. Okay? So yung mga tinamaan naman, sina, yung may volume na lang Wala kasing volume yung iba eh. DMC, baba lang naman. Minus 2%. Lalim ng DMC ah. Tapos si ACN, ito yung umakyat ng negative 2%. Converge, minus 2%. Lalim na rin yung Converge, no? STI, minus 1.59%. Pero maliit lang naman. Okay? So, ako nag-expect meron pa.
may mga galawan pa siguro tayo na magaganda. So, lalo na wala pa yung 13 billion ang nakalabas na foreigners sa market natin kung magbalikan yan. Very, very good sign sa mga stocks natin. Okay. So, ganun din yung futures ng US, malakas. So, S&P 1.22, Dow Futures 0.84, Nasdaq 1.94. Okay? So, kahapon, Friday, okay sila. Ngayon, European stocks okay. Mix yung galawan sa Asia, pero majority sa verde. Kapares natin si Korea, 5% yung galawan niya. Galing, no? So, yung pinaka-news natin, ito yon. So, di ba, si stock market, so, Nasdaq futures soar after US and Iran agrees. Peace deal. Ayan. So, pero June 19 yung yung nabasa ko na date kanina. So, talks on final peace talk are expected to begin within 60 days. Ayan. So, pwede nang bumagsak yung presyo ng gasolina. Okay, hopefully yung kuryente. Bababa na rin siya kasi mahal ng kuryente natin sa Pinas, diba? Okay. Okay, so ang ganda. Cryptocurrencies, okay din. 65K na si Bitcoin, nakabalik. Si Ethereum 1.7 na ulit, BNB 614, XRP 1.19, Sol 71, parang dahilan lang eh. Dutch 0.09. Okay? So maganda lahat ng mga alaga natin. Finally, no? Nagkaroon ng break si PSE. Okay, so pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so nahin nga po natin si Banco de Oro. Hindi kaya tinitik to mga to. Pagdating sa closing ng market, silipin lang natin yung 5-minute chart. Pero kasi may bomba ng ayun 400, meron din. Pumitik din pala sila. So kung meron siyang retest bukas, tignan natin dito sa 130. Balik tayo sa day chart. Okay. So yun na, pinaka-support natin o baba natin dito na lang sa sa mga gap sa malapit sa MA 100, pero meron siyang malakas na resistance dito sa 140 or 139. May konting pitik siya pero mga 2% siguro 'yon. So talaga mataas pa rin yung galaw nitong si Banco de Oro natin. So maganda yung RSI niya. Okay, nag-iipon pala ng lakas tong si BDO para sumambulat yung galaw natin. Pero malakas siguro na resistance na to. Ayan. Habol na lang yung mga medyo naiwan. So nag-close siya 133, 14.36% and then 452 million. To malakas net foreign buy si Banco de Oro natin. Okay? So finally, maganda na yung mga reviews natin. Next, Atlas, Consolidated Mining. So nag-bounce ng malakas, nag-gap up din siya. Hindi maganda yung chart niya, pero bumalik siya dito sa uptrend na channel natin. So tignan natin for the coming few days kung magre-retest ulit tayo dito sa malapit sa 10 pesos. So baba pa naman yung RSI level niya, hindi pa nakakalampas sa RSI 50. Pero good sign. Pati yung gold ba, saglit. Silipin natin si gold. Umakyat din ba yung galawan niya? Siguro pumitik din to. Kaya halos lahat is 1% lang yung ginalaw ni gold. Ayan. So siguro battered masyado yung market natin kaya madali siyang pitikin. So nag-close 8.36, 13.74% yung galaw malakas pero 1.94 net foreign sale siya. Okay? Next, DHI, merong balita kanina, di ba? So, yung kanyang tampakan na mining. So, tignan natin. Maganda rin yung bounce, pero lower low siya, no? Tignan na lang natin kung matuloy yung recovery niya for the coming few days. Sa resistance, malapit lang siya eh. So, okay. Tignan na lang natin kung makalusot tayo dito bukas sa 7.3. Ayan. So, maliit na resistance area. Nag-close siya 6.75, 12% up, and then 332K net foreign sale. Okay? Next, si BPI. Congrats talaga yung mga may bangko. So, hindi naman gumagalaw last time, no? Pero, ba't kaya ngayon, ang lakas ng
sipa. Tingnan natin sa 5-minute chart. Mga ganun din sa closing din pinitik. May konti pero majority is gumalaw naman siya. So pinakamalapit na resistance MA 100. At then support natin yung breakout area dito sa 95. Okay? So maganda din yung RSI niya. Oh. So nagbe-breakout, hindi pa overbought. And then bullish ka agad yung MACD formation din natin kay BPI. Okay? So nag-close siya 100.7, 10.9%, and then 213 million net foreign buy. So mahirap na sigurong pwede pa ba? Pwede pa siguro no kasi malalim pa yung mga drop ng mga to eh. Okay? Pagdating sa earnings, okay naman to mga to, di ba? Okay naman. Okay. So tingnan natin, hopefully tumuloy. Next, Lipanto, bigla nabuhay. Walang volume to pero nabuhay pala si Lipanto natin. So 10.17%. Pabagsak na nga rin pala to, no? Pero nag-bounce. So immediate resistance MA 100 pero meron siyang gap. May mga gap siya dito sa 0.2. Tignan natin kung bibisitahin niya for the coming few days. Nag-close siya 0.1950. Up siya ng 10.17%. Okay? So walang net foreign buy. And then lastly, si dito, mga kadito natics, gumalaw. Pumitik din, no? Ayan, no? So, hindi kaya lang to. So, mabay sa galaw ng market. So, tingnan natin. So, medyo downtrend pa rin siya pero on the way siya sa breakout dito sa MA20. So, nag-pause yung downtrend natin and on the way siya sa recovery. RSI 47. Nag-close siya 0.77, 8.45%, and then 4.81 million net foreign buy. Okay? So, marami tayong huli na stocks for the coming few days kasi nagtalbugan nga siya. Most likely, yung mga hindi pumitik, magkakaroon din ng chance, especially kung may makita ulit tayo na net foreign buy for the coming few days naman. Okay? So, hopefully ito na yung katapusan ng medyo mabagal na galaw o downtrend na galaw ni PSE market. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join sa group kung gusto mo ng guide. Tapos crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.